ang technology ang umuhubog sa bawat aspeto ng buhay natin. Mula sa mga smart devices, self-driving cars at AI assistants. Lahat ay nagiging mas mabilis at mas magaan. Pero paano kung sabayan ng high-tech innovation yung paborito nating fried rice? Good news! Dahil nasa Pilipinas na po ang kauna-unahang robot automated fried rice. Kung ano yan, panoorin po natin to. Malaki ang papel at tulong na nagagawa ng teknolohiya sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Napapadali nito at napapabilis ang ating mga gawain. Kaya naman maging sa food industry ay gumagamit na rin ng mga makabagong teknolohiya to improve efficiency, ensure food safety, and enhance customer service. Kagaya na lamang ng first and only robot fried rice machine ng Singapore na ngayon ay nandito na rin sa Pilipinas. Sa pagpindot lamang ng button ay makakatikim ka na ng masarap at perfectly cooked na fried rice na prepare ng isang robot. One of the reasons that we've chosen to come into Philippines is because Philippines, wherever I go to the food court, I go into the restaurants, I'm able to see people eating. It's like 24 hours. And we also know that Filipinos like to eat fried rice. And we felt that this robotic fried rice will be able to give the Filipinos good quality fried rice at a fractional cost itself. Ang mastermind ng technology na ito ay ang multi-awarded at celebrity chef na si Chef Yang Ming. Pinagsama niya ang advanced technology with his culinary knowledge and expertise upang magawa ang operating procedures ng kanilang intelligent fried rice robot. And he was thinking, if he were to do a fried rice business, he would have to be the one who keep doing the frying of fried rice. But he wants to be a boss, he wants to be an owner of it. So then this is where he went to explore. And then this is where he went to look for robotic. Kaya nitong magluto ng isang bowl ng fried rice sa loob lamang ng 2 minuto. Dahil din sa machine ay masisigurong consistent ang lasa at quality ng fried rice. Hindi tayo dapat matakot o mag-alala sa mga dumadating na mga makabagong teknolohiya. Sa halip ay yakapin natin ito at gamitin in our own advantage. Dahil ang teknolohiya kagaya ng robot fried rice machine ay makakatulong sa mga nasa food industry na manatiling competitive. Mas makakasabay rin sila sa mga trend sa merkado at mas madaling makaka-adapt sa pabago-bagong preference ng consumers. Sa bawat sulok ng Tuburan Cebu, makikita mo ang perfect blend ng kalikasan at adventure. Kaya naman tara at samahan nyo kaming silipin ang angking ganda at likas na yaman ng Tuburan Cebu. Panoorin po natin ito. Rise and shine Pilipinas! Malamig na simoy ng hangin. May 360-degree view at may farm-to-table cuisine. Talaga namang very relaxing. At must visit itong Tuburan Cebu. Mahigit 2 oras na biyahe mula sa Mactan Cebu International Airport, mararating mo na ang Municipality of Tuburan. At ito ang sasalubong sa'yo, ang matataas na kabundukan. At ang maganda rito, accessible dahil malayo ito sa ingay ng syudad, perfect mag-relax at mag-enjoy. Itong Tuburan 360, ito yung pinupuntahan talaga. No, ito yung pinaka-tourist spot sa amin ngayon na siguro kung weekend dito, nasa mga 2,000 hanggang 3,000 tao na pumupunta rito. Tapos, kung holidays, ganun din. Alright, ano yung mga ginagawa ninyo para ma-boost pa yung tourism, yung mga pumupunta dito mga turista sa inyong lugar? Isa po, dyan is ang human capital. Kailangan yung tao. Kailangan train yung tao mo. At the same time, yung pagkain. Kasi meron kami ditong tinatawag na farm to table Tsaka organically grown. Sikapin talaga namin na lahat ng produce namin is organic. Ang ganda rin ng mga daan dito at malaking factor din yan kasi maganda yung daan, ma-encourage din yung mga tao to visit different spots from the area. Yes, actually, sabi ko nga, magpasalamat ako sa Convergence doon sa National Government Agencies, sa DPWH, at sa DTI, na nabigyan ako ng mga magagandang kalsada. Kasi yung pondo galing po sa kanila Isa sa mga sikreto kung bakit sariwa ang hangin dito ay ang pagkakaroon ng napakaraming bamboo trees na siyang naglilinis ng hangin o nag-absorb ng carbon dioxide.
Sagana rin ang industriya ng kape sa Tuburan na siyang naging kabuhayan na ng maraming residente. Ito coffee tree, ito mismo. Ano ba ito? Robusta po to. Okay. So, alin dito yung gina-harvest dito? Ang in-harvest dito, itong bunga, kasi ito bulaklak pa lang to eh. Ka-harvest lang kasi nito eh. Kasi yung season niya, yung pula lang ang i-harvest. No, Ay, ito, parang ganito. yung mga pula lang i-harvest. Hindi rin natin pinalampas ang nature adventure. Kaya tara, ATV tayo. Wow, what an experience! Talagang this is one for the books. Ang ganda ng view, ang sarap ng kape. At syempre, marami kang pwedeng itry na talagang very adventurous. Kaya sana maranasan nyo rin yung naranasan ko. Kaya naman, visit Tuburan, Cebu!